Isang batang Filipina laban sa isang Olympic gold medalist at siya ang lumabas na buhay. Pumasok siya sa Toronto bilang ika-25 seed, dala-dala ang pangalan at pag-asa ng buong bansa. Lumabas siya bilang isang giant killer, matapos niyang buwagin ng straight sets ang isang Olympic gold medalist, 7 sunod na panalo, 2 torneo. At ngayon isang quarterfinal spot sa isang WNI 1,000 event ang Ila Express ang dumurog sa pangarap ni Belinda Bencic. At hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang Toronto. Ang bukong-bukong niya ay tumatakbo pa sa sakit. Ang tape na nakadikit dito ay pinunit na niya sa desperasyon. Matapos ang 2 oras at 39 minutong digmaan laban kay Cathy Elcil nakakatapos lang. Pero ginawa ni Alex Ila kung ano ang ginagawa ng mga tunay na champion, nabuhay siya. Pinalawig niya ang kanyang winning streak sa 7 laban, ang pinakamahaba sa kanyang buong karera. Umabot siya sa 4th round ng isang WNI 1,000 tournament sa unang pagkakataon mula noong breakout run niya sa Miami Open noong 2025 at nagawa niya itong lahat habang nakikipaglaban sa isang nakakaabalang injury na sapat ng pumigil sa mas mahihinang manlalaro. Ngayon, naghihintay sa kanya sa round of 16 na si Belinda Bencic, ang Swiss star, ika-12 seed sa Toronto. Nakararaan lang din sa sarili niyang digmaan. Isang 3 oras at 24 minutong labanan laban sa Amerikanang si Taylor Townsend na natapos 6 tandang bawas 7, 7 tandang bawas 6, 6 tandang bawas 4, ito ang kinaharap ni Belinda Bencic. Ang 29 anyos na nagwagi mismo sa torneong ito noong 2015 na tinulak hanggang sa kanyang huling hibla ng lakas. Pero nakahanap pa rin siya ng paraan para manalo. Kaya naman naging kumpleto na ang labanan, isang Olympic gold medalist laban sa isang Filipinang sensasyon na may 7 sunod na panalo, isang banggaan ng henerasyon, ng estilo, at ng determinasyon. At sa unang pagkakataon sa kanilang karera, sama-sama silang haharap sa court. Para kay Ila, malinaw ang hamon sa harap niya, si Bencic ay dumating na sa semifinals ng 2 Grand Slam, nagwagi ng gintong medalya sa Tokyo 2020 Olympics, at may isa sa pinakakumpletong laro sa buong tour. Dating World No. 4, may 9 na WNI titles, at kasalukuyang naglalaro ng ilan sa pinakamagandang tennis sa kanyang karera. Pero hindi rin basta-basta si Ila, dahil natalo na niya dati ang mga Olympic gold medalist, mga Grand Slam champion, at maging ang World No. 3. Ang 9 tandang bawas 4 na record ni Ila laban sa mga top 10 opponents, 7 sa mga panalong iyon ay nakuha lamang niya sa 2026, ay patunay na siya ay kabilang na sa hanay ng mga elite. Alalahanin din ang bukong-bukong, nagpatawag siya ng medical timeout laban kay Msnali, pinunit ang tape sa gitna ng laban, at naglaro sa gitna ng sakit, pero paulit-ulit na niyang ipinakita na kaya niyang lampasan ang kahirapan. At ang atmosfera sa Sobe Stadium, 10,000 na fans na nagsiksikan sa center court, mga watawat ng Pilipinas na kumakaway sa bawat sulok, ang magiging gasolina niya. Mahirap ang naging daan patungo kay Bencic, pero nakaligtas si Ila. At ngayon, ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang karera ang naghihintay. Sa kabilang panig ng net kay Ila sa Lunes, Agosto 10, ay isang manlalarong nakamit ang bagay na ilan lamang ang nakakaranas sa buong mundo ng tennis. Si Belinda Bencic ay hindi lamang nagwagi ng gintong medalya sa Olympics, kundi ginawa niya ito sa paraang nagtaas sa kanya, tungo sa katayuang lehendaryo sa kanyang sariling bansa. Ang Tokyo 2020 Olympic gold medalist na si Bencic, kasalukuyang World No. 14 na, ang kumuha ng unang-unang gintong medalya ng Switzerland sa women's singles tennis noong 2021 Tokyo Games. Matapos talunin si Marketa Vondrousova sa isang mahigpit na 3-set final na natapos 7 tandang bawas 5, 2 tandang bawas 6, 6 tandang bawas 3, ginawa siyang unang babaeng Swiss na umakyat sa tuktok ng Olympic podium sa tennis. Kasabay ng kanyang singles gold, nakamit din niya ang silver sa doubles kasama si Viktorija Golubic, isa sa mga pinakakahangang performance noong mga larong iyon. Sinabi ni Bencic na hindi niya lubos maisip kung paano ito nangyari, dahil malaki ang tiwala niya sa sarili, at para sa kanya, ang panalo ay may malalim na personal na kahulugan. Inialay niya ito sa kanyang mga mentor na sina Roger Federer at Martina Hingis, dalawang hindi pa nakakapanalo ng Olympic singles gold. Ibinahagi niya na sinulatan pa siya ni Roger noong araw na yon, na tila nagpapatibay sa kanya na ito na ang perpektong sandali para marating ang kanyang pangarap. Pero lampas pa sa Olympics ang naitatag na ni Bencic. Ang 29 anyos na Swiss star ay umabot sa career high na World No. 4, nakarating sa semifinals ng 2019 UNA Open at 2025 Wimbledon, at nagwagi ng Toronto title noong 2015, matalo na niya ang pinakamagaling sa buong mundo, at taglay niya ang karanasang bunga ng mahigit isang dekada sa tour. Ang landas niya patungo sa 4th round sa Toronto ay patunay ng kanyang laban na espiritu,
kararaan lamang ni Bencic sa isang 3 oras at 26 minutong labanan laban sa Amerikanang si Taylor Townsend, kung saan naligtas pa niya ang 2 match point, ang panalong 6-7, 5-7, 6-4 ay uri ng pagganap na nagpaalala sa lahat kung bakit siya pa rin ang isa sa pinakamapanganib na manlalaro sa tour. Para kay Ila, iba ang klase ng hamong ito, hindi lang isang malakas na kalaban, kundi isang battle-tested na veterano na nagawa na ang lahat. Ang iba't ibang kaya ni Bencic, ang kanyang galaw, ang kanyang variety, ang kanyang kakayahang harapin ang presyon, ay susubok sa bawat bahagi ng mabilis na umuunlad na laro ni Ila, at ito ang magiging kauna-unahang pagkikita nila sa court. Isang blankong pahina na walang dating tagumpay na masasandalan. Nakahanda na ang entablado, isang Olympic champion sa isang panig, isang umuusbong na Pilipinang sensasyon sa kabila, at buong mundo ng tennis ang nanonood. Nakahanda na ang entablado, ang Olympic gold medalist sa isang panig, ang Pilipinang sensasyon sa kabila. Dalawang manlalaro, pareho'y may 7 sunod na panalo, pareho'y battle-tested, pareho'y gutom sa tagumpay. At nang tamaan ang unang bola, malinaw na dumating si Alex Ila upang gumawa ng isang malaking pahayag. Sumabak agad si Belinda Bencic, ang 29 anyos na Swiss star, na nagwagi mismo sa torneong ito noong 2015 at nagkamit ng Olympic gold sa Tokyo Games, ay may bigat ng karanasan sa kanyang panig. Umabot siya sa career high na World No. 4 noong 2020 at nakarating pa sa semifinals ng Wimbledon kasing bago ng 2025, nadaanan na niya ito dati sa pinakamalalaking entablado laban sa pinakamagagaling sa buong mundo. Pero nadaanan na rin ito ni Ila, natalo na niya ang mga Olympic gold medalist, mga Grand Slam champion, at maging ang World No. 3. Ang siyam tandang bawas 4 niyang record laban sa mga top 10 opponents, kung saan 7 sa mga panalong iyon ay nakuha lamang sa 2026, ay patunay na siya ay kabilang na sa hanay ng mga elite. At nakasakay siya sa 7 sunod na panalo na nagdala sa kanya mula sa pagiging Washington champion, tungo sa pagiging giant killer ng Toronto. Ang laban ay isang banggaan ng estilo, ang iba't ibang kaya ni Bencic, ang kanyang galaw, ang kanyang variety, ang kanyang kakayahang harapin ang presyon, ay sinubok ang bawat bahagi ng mabilis na umuunlad na laro ni Ila. Pero sumagot si Ila ng may katumpakan at kawalang takot. Nagawa niyang in-neutralize ang karanasan ni Bencic sa pamamagitan ng walang tigil na consistency. Ayaw hayaang kontrolin ng Swiss star ang mga puntos gaya ng nangyari laban kay Townsend. Sa tingin ko, kailangan kong kunin ito ng point, sabi ni Ila tungkol sa kanyang estratehiya, at ginawa niya ito ng perpekto. Tuwing susubukan ni Bencic na kontrolin ang mga rally, pinahahaba ito ni Ila, pinipilit ang mga error, at hinihintay ang tamang sandali para sumalakay. Ang kanyang galaw, sa kabila ng pag-aalala sa bukong-bukong mula sa laban kay Msnali, ay malinis at desidido. Ang mga numero mismo ang nagpatunay ng isang masterclass. Dinurog ng Pilipinang sensasyon ang isang Olympic gold medalist sa straight sets, isang mensaheng malinaw sa buong draw. Si Alex Ila ay hindi lamang isang feel-good na kwento, siya ay isang lehitimong kontendor. Mas kahanga-hanga pa ang tagumpay dahil sa konteksto, kararaan lamang ni Bencic sa isang 3 oras at 24 minutong labanan laban kay Taylor Townsend, kung saan naligtas pa niya ang 2 match point. Battle-tested siya at matatag, pero may sagot si Ila sa lahat ng inihagi sa kanya ng Swiss star. Nang manalo ang huling puntos, ibinaba ng Pilipina ang kanyang raketa at itinaas ang kanyang mga braso sa tagumpay. Wala siyang ipinaghigantihan, wala siyang tinalo na dati siyang natalo. Ganap lamang niyang tinalo ang pinakamagaling na manlalaro na humarang sa kanyang landas, at iyon ang pinakamapanganib na senyales sa lahat. Sumabog ang center court, kumaway ang mga watawat ng Pilipinas, at opisyal nang nakuha ni Alex Ila ang kanyang pwesto sa quarterfinals ng isang ONI 1,000 torneo, sa unang pagkakataon sa kanyang karera. Para kay Ila, higit pa ito sa isa lamang panalo, patunay ito na ang kanyang 7 sunod na panalo ay hindi basta swerte lamang. Nadaig niya ang isang Olympic gold medalist, pinalawig ang kanyang pinakamahusay na takbo sa karera, at pinatahimik ang sinumang nagdududa kung karapat-dapat ba siyang makasabay sa antas na ito. Pero kailangang maghintay muna ang pagdiriwang, dahil naghihintay sa kanya sa quarterfinals ay isang pamilyar at nakakatakot na hamon, mas mahirap na lang ang daan mula rito. Ngunit kung may isang bagay na napatunayan ni Ila sa season na ito ay ang kanyang kakayahang umunlad sa gitna ng presyon. Kung akala ng mundo ng tennis ay nakita na nila ang taluktok ng Ila Mania sa second round, dramatikong napatunayan ng 4th round na sila ay mali. Nang lumakad si Alex Ila patungo sa center court ng SoBi Stadium para harapin si Belinda Bencic,
ang atmosfera ay kakaiba sa anumang nasaksihan na ng Canadian Open. Mahigit 10,000 fans ang pumuno sa stadium, mga watawat ng Pilipinas na nakasabit sa mga railing, sa mga box, at sa upper deck. Ang sigawang "Let's Go, Alex" ay nyanig ang buong stadium ng may lakas na parang isang World Cup match kaysa sa isang tennis tournament. Super wild ang Filipino crowd, ang pinakamalakas na narinig ko, sabi ni Dian Castillejo, ang naglalakbay na Filipino journalist at dating manlalaro ng tennis na sumusubaybay sa pag-angat ni Ila mula pa sa simula. Parang nasa Pilipinas ka. Incredible. Para sa malaking komunidad ng mga Pilipino sa Greater Toronto Area, na umaabot sa mahigit 270,000 ayon sa 2021 census. Ang gabing iyon ay isang pagdiriwang ng identidad ng pinagmulan ng isang komunidad na nagpakita ng buong buo upang suportahan ang isa sa kanilang sarili. Si Danilo Balot, ang Executive Director ng Taste of Manila event sa Toronto, ay nagsabi sa mga reporter, binabranda na siya bilang susunod na Manny Pacquiao dahil bata pa siya at napakaraming atensyon ang nakukuha niya. May charm siya para sa komunidad. Sinusundan namin siya at sinusuportahan. Ang mga eksena ay katumbas ng ilan sa pinakamakulay na sandali sa kasaysayan ng Canadian tennis, ang titulo ni Victoria Mboko sa Montreal, ang championship run ni Bianca Andreescu noong 2019, ang pagkagulat na dulot ni Denis Shapovalov laban kay Rafael Nadal noong 2017. Isang bagay lang ang kaiba, Canadian ang lahat ng mga naabot na yon. Ang gabi ng Miyerkules ay isang showcase ng multiculturalism ng Toronto, isang komunidad na dumagsa ng malaki upang suportahan ang posibleng pinakamalaking Filipino sports star mula pa kay Pacquiao. Sa loob ng stadium, ilang kabataang lalaki ang nagsuot ng t-shirt na may nakasulat na "Fight, Believe, Represent". May isang mag-asawang may dalang maliit na anak ang nagtaas ng karatula na may watawat ng Pilipinas at ang mga salitang, "Past my bedtime, but cheering for you, Alex". May isa pang lalaking nakasuot ng Blue Jays cap ang nagtaas ng bandila ng Canada at Pilipinas para sa larawan sa harap ng isang higanteng tennis ball. Sumisigaw ang mga karatula ng "Ielamanya" at "Mahal ka". Ang atmosfera ay patunay sa kapangyarihan ng representasyon. Nang matapos ang laban, nang dinurog ni Ila ang Olympic gold medalist sa straight sets, ang sumabog na tili ay nakakabingi. Ang umbol ng crowd ay tiyak na naririnig kahit sa kabuuan ng sprawling campus ng York University sa hilagang bahagi ng Toronto. Sinipsip ni Ila ang lahat ng ito. Ginawa ang kanyang mga kamay sa hugis puso bilang pagpupugay sa isa pang espesyal na crowd sa isang taong puno na ng mga espesyal na sandali. Ang play-by-play man na si Mark Peche sa Veneto World Television Feed, ang tumama ng eksakto sa sandaling iyon. Ito raw ang uri ng ingay na kasabay ng panalo sa isang Grand Slam, at ito lang ang 4th round dito sa Toronto. Ang isa at natatanging kahanga-hangang si Alex Ila, gumagawa ng mga bagay sa tennis na parang hindi ka panipaniwala. At nang kausapin niya ang crowd sa kanyang post-match interview, naghatid siya ng mensaheng lumamon sa buong stadium. Kinuwento niya kung paano niya nadama na para siyang nasa bahay sa multikultural na lungsod ng Toronto, kung saan ninakap siya ng komunidad ng Pilipino na parang pamilya. Kinilala niya ang suportang nagdala sa kanya sa pinakamahirap na laban sa kanyang karera, at nangako siyang patuloy na lalaban, patuloy na maniniwala, patuloy na kumakatawan. Nanatili sa tayo ang crowd, nagpatuloy ang mga sigaw, kumaway ang mga watawat, at sumabog ang Toronto. Buhay pa ang pangarap ng quarterfinal. Ang tagumpay laban kay Belinda Bencic ay higit pa sa isa lamang panalo. Ito ay isang deklarasyon. Opisyal nang dumating ang Ila Express sa quarterfinals ng isang ONE 1,000 torneo. Ang center court ng Sobeys Stadium ay saksi sa isang bagay na kakaiba. Mahigit 10,000 fans ang pumuno sa mga upuan, mga watawat ng Pilipinas na nakasabit sa mga railing, sa mga box, at sa upper deck. Ang sigawang "Let's Go, Alex" ay nyanig ang buong stadium ng may lakas na parang isang World Cup match kaysa sa isang tennis tournament. Nang dinurog ni Ila ang Olympic gold medalist sa straight sets, ang sumabog na tili ay nakakabingi. Ito ang uri ng ingay na kasabay ng panalo sa isang Grand Slam, at ito lang ang 4th round dito sa Toronto, sabi ni play-by-play man Mark Peche sa Veneto World Television Feed. Ang isa at natatanging kahanga-hangang si Alex Ila, gumagawa ng mga bagay sa tennis na parang hindi ka panipaniwala. Mas kahanga-hanga pa ang tagumpay dahil sa konteksto, pinalawig ni Ila ang kanyang winning streak sa 8 laban, ang pinakamahaba sa kanyang buong karera. Siya ang naging unang Pilipino na umabot sa quarterfinals ng isang ONE 1,000 event, matapos talunin ang isang Olympic gold medalist, isang dating world no. 4, at isang manlalarong nagwagi mismo sa torneong ito noong 2015, lalong makabuluhan ang panalo laban kay Bencic kung isa sa alang-alang ang resume ng Swiss star, 2 Grand Slam. Semifinal, ang Tokyo 2020 Olympic gold medal, at 9 na WTA titles. Ang paglalakbay ni Ila sa buong torneo ay isang pagsubok ng katatagan. Binuksan niya ang kanyang kampanya sa isang matapang na panalong 6 tandang bawas 1, 4 tandang bawas 6,
6-2 laban kay Iga Swiatek. Iginanti ang kanyang pagkatalo sa Australian Open sa harap ng isang sold-out crowd. Sa tingin ko, sobrang hyped ako pagkatapos ng laban. Hindi ito natapos sa on-court interview. Kahit noong nasa UAE na ako, sobra pa rin akong hype. Sabi ni Ila pagkatapos ng laban. Sa tingin ko, malaking bagay talaga ang panalong ito. Magandang pagkakataon ito para matuto at umunlad bilang manlalaro. Sumunod si Caty Manali, ang Amerikana na kagagaling lang manggulat sa reigning Wimbledon champion na si Linda Noskov sa naunang round. Nakipaglaban si Ila kahit may bumabagabag na injury sa bukong-bukong at nanalo ng 6-3, 5-7, 6-4 pagkatapos ng 2 oras at 39 minuto. Kinailangan niyang tumawag ng medical timeout sa second set matapos mapilay ang kanyang bukong-bukong. Parang, hindi ko alam kung ano nang nangyari kasi ang bilis kasi mangyari, sabi ni Ila pagkatapos ng laban, pero mabuti na lang walang seryosong problema. Ngayon, naghihintay sa kanya sa quarterfinals ang isang pamilyar na pangalan, si Coco Gauff, ang number 4 seed na masigasig na sinusubaybayan ang pag-angat ni Ila. Nauna nang nag-comment si Gauff tungkol sa penomenong ito. Sa tingin ko, ang demograpiko na dinadala ni Alex sa sport ng tennis ay napakaganda at dapat nating yakapin ito dahil tayong lahat ay nakikinabang mula rito. Hindi na tanong kung kaya ni Ila makipagsabayan sa mga pinakamagaling, napatunayan na niya ito. Ang tanong na ngayon ay, gaano pa siya kalayo? Ang Canadian Open ay simula pa lamang, naghihintay sa unahan ang Cincinnati Open, sumusulpot na ang VIA Open, at si Alex Ila ay bagong-bago pa lang. Ano ang mangyayari kapag ang isang 21 anyos mula sa Maynila, fresh off sa pinakamalaking tagumpay ng kanyang karera, ay haharap sa isang bagong hamon sa harap ng isang sold-out na crowd? Ano ang mangyayari kapag isang bansang may 110 milyong tao, isang diaspora na umaabot sa buong mundo, at isang sport na walang hanggang binago ng kanyang pag-angat, ang lahat ay nanonood? Isinusulat pa ang mga sagot, pero isang bagay ang tiyak, walang palatandaan ng pagbagal ang Ila Express. Umabot na si Alex Ila sa quarterfinals ng isang 1,000 torneo sa unang pagkakataon sa kanyang karera. Pinalawig niya ang kanyang winning streak sa 8 laban. Tinalo ang Olympic gold medalist na si Belinda Bencic sa straight sets sa harap ng isang sold-out crowd na mahigit 10,000 Filipino fans. Patuloy na gumugulong ang Ila Express, at nanonood ang buong mundo kung gaano pa siya kalayo. Kung na-enjoy mo ang kwentong ito, ay click na ang subscribe button at i-on ang notifications. Dinadala namin sa inyo ang pinakamalaking kwento sa tennis, drama, at emosyon bawat linggo. Huwag palampasin ang susunod na mangyayari.